Isang matinis na tunog ng nabasag na kristal ang pumunit sa katahimikan ng malawak na mansyon ng mga Divilla sa Tagaytay. Sumunod dito, ang isang tinig na kasing talim ng bubog na kumalat sa sahig na gawa sa puting marmol. Ano ba naman yan? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Si Catherine ang magiging bagong ginangnang mansyon ay nakatayo na. Parang isang reyna ang kanyang perpektong mukha ay nababalutan ng galit. Ang suot niyang puting bestida ay kumikinang sa ilalim ng aranyang ilaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa dilim. Sa harap niya isang batang katulong, ang nanginginig sa takot, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Papatawad po, Ma'am Catherine, nadulas lang po sa kamay ko. Halos pabulong na, sabi ng dalaga. Ngunit hindi nakinig si Catherine. Kinuha niya ang isang baso ng tubig mula sa kalapit na mesa at walang pakundangang ibinuhos ito sa sahig, malapit sa paanan ng isa pang katulong na tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Linisin mo yan. Utos niya ang bawat salita ay may kasamang kamandag. At siguraduhin mong walang maiiwang kahit isang bahid. Ayoko ng dumi sa pamamahay na ito. Ang katulong na inutusan ay si Leah na kilala sa mansyon sa pangalang Mia. Hindi siya umimik. Yumuko lamang siya, ang kanyang mahabang buhok na kulay kastanyas ay tumatakip sa kanyang mukha. Kinuha niya ang basahan at lumuhod upang punasan ng sahig. Ito ang kanyang mundo sa loob ng 3 buwan. Ang maging anino, ang maging invisible, ang lunukin ang bawat salita at panlalait para lang manatiling ligtas. Habang naglilinis ramdam niya ang matalim na tingin ni Catherine sa kanyang likuran. Alam ni Leah na hindi aksidente ang pagbuhos ng tubig. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan, isang paalala kung sino ang masusunod sa bahay na ito. Nang matapos tumayo si Leah at tahimik na bumalik sa kanyang gawain. Ang mansyon ng mga Divilla ay isang paraiso sa labas, may malawak na hardin, tanawin ng lawa ng taal at mga mamahaling kasangkapan. Ngunit sa loob ang hangin ay mabigat sa kalungkutan at tensyon, lalo na mula nang pumanaw si Joanna, ang unang asawa ng amo nilang si Daniel, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Si Daniel Divilla, isang makapangyarihang negosyante, ay tila isinubsob ang sarili sa trabaho upang takasan ng sakit. Bihira siyang makita sa mansyon at kapag naroon naman ang kanyang mga mata, ay laging malayo nawawala sa alaala ng nakaraan. Ang naiwan sa gitna ng lahat ng ito ay ang kanilang nag-iisang anak si Nico, isang 2 taong gulang na anghel na may mga matang kulay abo tulad ng kanyang ama. Ngunit ang mga matang iyon ay laging blangko puno ng lungkot na hindi nababagay sa isang bata. Mula nang mamatay ang kanyang ina, hindi na nagsalita si Nico at iyon ang pinakamasakit para kay Leah. Nakikita niya araw-araw kung paano napapabayaan ng bata. Ang 2 yaya na sina Nora at Estela ay mas abala sa kanilang mga telepono sa panonood ng mga video at pagtawa kaysa sa pag-aalaga kay Nico. Madalas naririnig ni Leah ang mahinang iyak ng bata mula sa silid laruan, ngunit ang mga yaya ay nagbibingi-bingihan lamang. Kaya't sa gabi, kapag ang buong mansyon ay natutulog na at ang tanging maririnig ay ang ugong ng hangin ng Tagaytay, si Leah ay gumagawa ng isang bagay na mapanganib. Dahan-dahan siyang lumalabas sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters. Maingat siyang umaakyat sa malaking hagdanan. Bawat hakbang ay pinag-aaralan upang hindi lumikha ng ingay. Ang puso niya ay kumakabog sa takot, ngunit itinutulak siya ng isang damdaming hindi niya mapigilan. Nang marating niya ang silid ni Nico, marahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob sa gitna ng mga mamahaling laruan na hindi naman niya ginagalaw, nakaupo ang bata sa kanyang kuna. Ang maliliit na balikat ay nanginginig sa paghikbi. Shh! Tahan na munti kong anghel. Bulong ni Leah. Kinuha niya ang bata sa kanyang mga bisig. Agad na isinubsob ni Nico ang kanyang mukha sa leeg ni Leah. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na kumapit sa uniforme nito. Ang amoy ng bata, ang init ng kanyang katawan, ay nagpapakalma sa sariling puso ni Leah. Inihihili niya ang bata habang kinakantahan ng isang lumang oyayi na itinuro sa kanya ng sarili niyang ina.
tulog na bunso. Ang nanay ay malayo. Ang mga salita ay malumanay, ngunit para kay Leah ang mga ito ay may dalang bigat ng sarili niyang nakaraan, isang buhay, na pilit niyang tinatalikuran. Sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, unti-unting humuhupa ang mga hikbi ni Nico. Ang nanginginig niyang katawan ay nagsimulang mag-relax at ang kanyang paghinga ay naging malalim at payapa. Para sa ilang sandaling iyon sa dilim ng malaking silid, hindi siya ang katulong na si Mia. Siya si Leah, isang babaeng may pusong naghahanap ng lunas, at si Nico ay hindi anak ng kanyang amo, kundi isang batang nangangailangan ng pagmamahal. Ito ang kanilang lihim, isang ugnayan na nabuo sa mga gabi ng kalungkutan. At sa bawat gabing lumilipas, mas lalong tumitindi ang takot ni Leah na balang araw ay mabubunyag ang lahat. Ilang araw ang lumipas, ang tensyon sa mansyon ay tila isang lubid na malapit ng mapatid. Nagpasya si Daniel na magkaroon sila ng isang formal na hapunan, isang pilit na pagtatangka na magmukhang normal na pamilya. Nakatayo si Leah sa isang sulok ng malawak na dining hall, naghihintay ng anumang utos habang ang pamilya ay nakaupo sa mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang mga kubyertos na pilak ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Nasa kabisera si Daniel, ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang mga papeles na dala pa rin niya mula sa opisina. Sa kanyang kanan ay si Doña Consuelo, ang kanyang ina, isang babaeng may dignidad at matatalas na matang nagmamasid sa lahat. At sa kanyang kaliwa si Catherine, na buong gabing sinusubukang makuha ang atensyon ni Daniel, ngunit laging nabibigo. Sa pagitan nila, sa isang mataas na upuan, nakaupo si Nico, tahimik, na pinaglalaruan ang pagkain sa kanyang plato. Daniel, mahal, malambing na sabi ni Catherine, sapat na para marinig ng lahat. Hindi ba't dapat ay iwan mo na muna ang trabaho? Kasama natin ang iyong ina at ang ating anak. Hindi nag-angat ng tingin si Daniel. Marami lang akong kailangang tapusin, Catherine. Isang anino ng inis ang dumaan sa mukha ni Catherine, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang matamis na ngiti. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Nico. Kumuha siya ng isang kutsarang kanin at inalok ito sa bata. Nico, baby, kumain ka na. Mommy will feed you. Sabi niya. Ang salitang mommy ay diniinan niya. Umiling si Nico at itinulak palayo ang kutsara, dahilan para matapon ang kaunting kanin sa mamahaling tablecloth. Nico, isita ni Catherine, ang kanyang pasensya ay nauubos na. Don't be a bad boy. Say mommy, Mommy Catherine. Ang mga mata ng bata ay napuno ng takot. Ang kanyang maliit na labi ay nanginig at sa isang iglap, isang malakas na iyak ang pumuno sa silid. Ito ay isang iyak ng pagtutol ng pagkalito. Catherine, tama na. Mahinang sabi ni Daniel. Sa wakas ay ibinaba ang kanyang mga papeles. Si Doña Consuelo ay umiling lamang, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi pagsang-ayon sa ginagawa ni Catherine. Sinusubukan ko lang namang maging ina sa kanya, Daniel. Katwiran ni Catherine, ang kanyang boses ay tumataas. Kailangan niyang masanay na ako na ang nanay niya. Sa gitna ng kaguluhan, si Leah ay lumapit sa mesa upang punuin ang baso ng tubig ni Doña Consuelo. Sinusubukang manatiling hindi kapansin-pansin. Ang kanyang puso ay nadudurog para kay Nico. Ngunit habang siya ay naglalakad palayo, biglang tumigil sa pag-iyak si Nico. Ang kanyang mga matang kulay abo, na basang-basa sa luha, ay nakatutok sa naglalakad na si Leah. Ang buong silid ay tila huminto sa paghinga. Ang mga mata ng bata ay puno ng isang bagay na matagal nang nawawala, pagkilala. Itinuro niya ang kanyang maliit na daliri sa direksyon ni Leah. Mula sa kanyang mga labi, isang salita ang lumabas. Hindi ito pabulong. Ito ay malinaw, malakas at hindi mapagkakamalian. Isang salitang bumasag sa katahimikan at yumanig sa pundasyon ng buong mansyon. Inay. Nabitawan ni Doña Consuelo ang kanyang kubyertos na lumikha ng isang matinis na kalansing sa kanyang plato. Si Daniel ay napatingin kay Leah. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lubos na pagkalito. At si Catherine, nanigas siya sa kanyang upuan
Ang hawak niyang kupita ng alak ay nanginginig. Ang pulang likido sa loob nito ay umaalon nagbabantang umapaw, tulad ng galit na malapit nang sumabog mula sa kanya. Ang salitang inay ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang matalim na tunog na tila ayaw maglaho sa marangyang silid kainan. Para kay Leah ang salitang iyon ay parang isang dagundong ng kulog na nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang pitsel ng tubig ay halos mabitawan sa kanyang nanginginig na mga kamay. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatuon sa kanya, bawat isa ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang balat. Ang unang kumilos ay si Catherine. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang ibagsak niya ang kanyang palad sa mesa. Ang mga plato at kubyertos ay umalog at ang alak sa kanyang kopita ay tumapon nag-iwan ng isang pulang mantsa sa puting mantel na parang sariwang dugo. Anong kalokohan ito? Sigaw niya ang kanyang boses ay hindi na nagpapanggap na malambing. Ito ay puno ng lason at galit. Tumingin siya kay Leah na para bang ito ay isang insektong dapat durugin. Anong ginawa mo sa bata? Anong mahika ang ginamit mo para tawagin kanya ng ganyan? Naramdaman ni Leah na umurong ang kanyang dila. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Ano ang sasabihin niya na sa gabi lihim niyang kinakalinga ang bata, na sa katahimikan ng mansyon siya ang nagsilbing ina na matagal nang hinahanap ni Nico. Ang pagsasabi ng katotohanan ay katumbas ng pag-amin sa kanyang pagsuway at tiyak na ikatatalsik niya sa trabahong ito na nagsisilbi niyang kanlungan. Wala po, Mang. Iyon lamang ang lumabas sa kanyang bibig, isang halos pabulong na tanggi. Tumayo si Catherine, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nakikita ko kung paano kanya tinitingnan. Ilang buwan mo nang nilalaso ng isip ng bata laban sa akin. Lumapit siya kay Leah, bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Daniel, hindi mo ba nakikita? Ang babaeng ito ay may masamang balak. Ginagamit niya ang anak mo para makuha ang loob mo. Si Daniel ay nakatitig pa rin kay Leah, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi galit. Ito ay isang malalim na pagkalito. Catherine, umupo ka. Mahinahon niyang sabi, ngunit may diin sa kanyang boses. Ngunit hindi nagpaawat si Catherine. Hindi ako uupo habang ang isang ahas ay gumagapang sa loob ng pamamahay ko. Paalisin mo siya, Daniel. Paalisin mo siya ngayon din. Tumigil ka na, Catherine. Ang tinig na yon puno ng awtoridad at hindi maitatagong pagkadismaya ay nagmula kay Doña Consuelo. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang postura ay marangal sa kabila ng tensyon. Wala tayong alam sa kung ano ang nangyayari. Hindi tayo maaaring humusga ng walang basihan. Walang basihan. Tumawa si Catherine ng mapakla. Inay, narinig ninyo ang bata. Tinawag niyang inay ang katulong. Anong mas malinaw na ebidensya pa ang kailangan ninyo? Sa gitna ng sigawan, bumaling si Daniel kay Leah. Ang kanyang mga matang kulay abo ay seryoso, naghahanap ng kasagutan. Mia, sabi niya gamit ang pangalang alam niya, sumunod ka sa akin sa opisina. Para kay Leah ang mga salitang iyon ay parang isang hatol. Ang opisina ni Daniel ay isang silid na sumasalamin sa kanyang pagkatao, malinis, organisado at malamig. Ang mga pader ay puno ng mga libro at ang malaking mesa na gawa sa darkwood ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Umupo si Daniel sa kanyang silyang gawa sa katad at itinuro ang upuan sa harap niya. Umupo ka, sabi niya. Naupo si Leah sa dulo ng upuan, ng kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid sa kaba. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Bakit? Tanong ni Daniel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit diretso. Bakit ka tinawag ng anak ko na inay? Huminga ng malalim si Leah, sinusubukang pakalmahin ang kanyang kumakabog na dibdib. Hindi ko po alam, Sir Daniel. Nagulat din po ako. Isang bahagyang kasinungalingan. Alam niya kung bakit, ngunit hindi niya masabi. Tinitigan siya ni Daniel ang kanyang mga mata
ay tila sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Mia, 3 buwan ka na rito. Sa 3 buwan na yon napansin kong mas kalmado ang anak ko. Mas madalang siyang umiyak sa gabi. At ngayon nagsalita siya sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon. Para tawagin ka. Nagkataon lang po siguro. Mahinang sabi ni Leah na kayuko. Hindi ako naniniwala sa nagkataon lang. Mariing sabi ni Daniel. Mayroon kang ginagawa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bago pa man makasagot si Leah, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Consuelo. Lumakad siya papunta sa tabi ni Leah, isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Anak, sabi niya kay Daniel, huwag mong biglain ang dalaga. Alam kong nakakagulat ang nangyari, pero matagal ko nang inoobserbahan si Mia. Nakikita ko kung paano niya tinitingnan si Nico. May pag-aalala, may pagmamahal. Hindi tulad ng dadalawang yaya na mas mahal pa ang kanilang mga telepono. Sa puntong yon, isang malakas na katok ang narinig at bumukas ang pinto. Pumasok si Catherine na parang isang bagyo, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ano ito? Isang pribadong pag-uusap. Sarkastiko niyang tanong. Lumapit siya sa mesa ni Daniel. Daniel, ano pa ang pinag-uusapan ikaw ninyo? Simple lang ang solusyon dito. Itapon mo siya palabas ng bahay na ito. Tumayo si Daniel. Catherine, sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya paaalisin nang walang sapat na dahilan. Walang sapat na dahilan. Halos mapasigaw si Catherine. Ang anak mo ay tinatawag siyang ina. Hindi ba't insulto yon sa alaala ni Joanna? At isang insulto sa akin ang magiging bago mong asawa at ina ng batang iyan. Iniharap niya si Daniel sa isang ultimatum. Pumili ka, Daniel. Alinman sa mananatili ang babaeng iyan dito, o ako ang aalis. Siya. O ako. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Si Doña Consuelo ay napabuntong hininga sa pagkadismaya sa inaasal ni Catherine. Si Leah naman ay naramdaman na ito na ang katapusan. Tiyak na si Catherine ang pipiliin ng kanyang amo. Sino ba naman siya kumpara sa maganda at makapangyarihang si Catherine? Ngunit ang sagot ni Daniel ay nagpagulat sa lahat, lalo na kay Catherine. Hindi ako maaaring magdesisyon base sa galit at selos mo, Catherine. Matatag niyang sabi. Mananatili si Mia hanggat hindi mo napatutunayan na may ginawa siyang masama. Mananatili siya. Ang mukha ni Catherine ay nabalot ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Tumingin siya kay Daniel, pagkatapos ay kay Leah na may pagkasuklam. Hindi pa tayo tapos. Bulong niya isang pangako ng paghihiganti. Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas ng opisina. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig na parang mga bala. Nang sila na lang ulit ang natira, bumaling si Daniel kay Leah. Maari ka nang bumalik sa iyong silid. Mag-usap na lang tayo bukas. Tumango si Leah. Mabilis na tumayo at halos takbuhin ang daan palabas. Hindi niya na hinintay ang anumang sasabihin ni Doña Consuelo. Ang tanging gusto niya ay makatakas makahinga. Pagdating niya sa kanyang maliit na silid, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Napaupo siya sa sahig at doon sa kaligtasan ng kanyang munting espasyo, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito luha ng takot dahil sa muntik na siyang mapaalis. Ito ay luha ng takot dahil sa nangyari. Sa unang pagkakataon ang kanyang lihim na mundo at ang totoong mundo ay nagbanggaan. Narinig ng lahat ang tawag ni Nico. Ngayon, lahat ng mata ay nasa kanya. Nawala na ang kanyang pagiging invisible. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang nag-iisang bagay na may halaga na dinala niya. Mula sa kanyang nakaraan, isang maliit na medalyon. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang maliit na litrato niya mas bata. At nakangiti katabi ang isang lalaking may mabait na mga mata, ang kanyang ama. Patawarin mo ako, Itay. Bulong niya sa litrato. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Niyakap niya ang medalyon. Alam niyang ipinagtanggol siya ni Daniel ngayon, ngunit hanggang kailan si Catherine ay isang mapanganib na kalaban. Gagawa at gagawa siya ng paraan para mapaalis siya. At kapag nangyari iyon saan siya pupunta, paano na ang kanyang pangako? Ang pangakong binitiwan niya,
Hindi lang sa sarili niya, kundi sa isang taong hindi na niya makakasama. Ang dahilan kung bakit sa lahat ng mansyon sa Pilipinas, dito niya piniling magtrabaho. Dahil bago pa man niya makilala si Nico, kilala na niya ang ina nito. Mula sa gabing iyon, naging isang larangan ng digmaan ang mansyon ng mga De Villa at si Lia ang nasa gitna nito. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Si Catherine na nabigo sa kanyang tangkang patalsikin si Lia ay naglunsad ng isang kampanya ng psikolohikal na pagpapahirap isang serye ng maliliit, ngunit walang tigil na pag-atake na idinisenyo para sirain ang kanyang loob. Mia, hindi ba't sinabi kong ayusin mo ang mga bulaklak dito? Bakit nalalanta na? Sita ni Catherine isang umaga, kahit na alam ng lahat na kakatapos lang ayusin ni Lia ang mga ito. Walang sabi-sabing kinuha ni Catherine ang plorera at itinapon ang mga bulaklak sa basurahan sa harap niya. Ulitin mo at gawin mong perpekto sa pagkakataong ito. Sa ibang araw, habang nagmamop si Lia sa sahig ng sala, dadaan si Catherine na may dalang kape at sadya niyang itatapon ang laman nito. Ops, ang clumsy ko naman. Sasabihin niya na may mapanuyang ngiti. Linisin mo ulit, Mia. Mukhang hindi pa sapat ang pagod mo. Ang pinakamasakit ay ang mga patakaran na ipinatupad ni Catherine patungkol kay Nico. Mula ngayon, anunsyo niya isang araw sa lahat ng katulong, ipinagbabawal ko nang lumapit si Mia sa aking anak. Ang mga yaya lang ang may karapatang humawak sa kanya. Malinaw ba? Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Lia. Ang makita si Nico mula sa malayo na hinahanap siya ng mga mata, ngunit hindi niya ito malapitan, ay isang uri ng pagpapahirap na mas masahol pa sa anumang pisikal na pananakit. Ngunit wala siyang nagawa, kundi sumunod. Kailangan niyang mag-ingat. Isang maling galaw lang at bibigyan niya si Catherine ng dahilan na hinihintay nito. Isang maulan na hapon, habang abala ang lahat, inutusan siya ni Catherine na linisin ang lumang bodega sa likod ng mansyon. Puno na yon ng alikabok at mga gamit ng patay. Sabi ni Catherine na may diin sa huling salita. Gusto kong kuminis iyon na parang bago. Ang bodega ay madilim malamig at amoy luma. Puno ito ng mga nakatambak na kahon at mga kasangkapang binalutan ng puting tela na nagmumukhang mga multo sa dilim. Habang nag-aalis ng alikabok isang bagay, ang nakaagaw ng pansin ni Lia. Sa ilalim ng isang lumang mesa, may isang baul na gawa sa kahoy na nara. Ito ay hindi gaanong maalikabok kumpara sa iba, na para bang may regular na bumibisita dito noon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob maingat na nakasalansan ang mga gamit na halatang pag-aari ng isang babae, mga lumang libro, isang koleksyon ng mga seashell at mga damit ng sanggol na hindi nagamit. Mga gamit ni Joanna. Sa ilalim ng mga damit, may isang bagay na mas personal. Isang kwadernong nababalutan ng katad. Hindi ito isang ordinaryong kwaderno. Ito ay isang talaarawan. Ang pangalan sa unang pahina ay nakasulat sa isang magandang sulat kamay, Joanna De Villa. Alam ni Lia na hindi niya dapat itong basahin. Ito ay isang paglabag sa privacy ng isang taong wala na. Ngunit isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya. Ang alaala ng isang pangako. Ang pangangailangang malaman ang katotohanan. Itinago niya ang talaarawan sa ilalim ng kanyang uniforme at ipinagpatuloy ang paglilinis. Nang gabing iyon sa kanyang maliit na silid, habang ang ulan ay malakas na humahampas sa bintana, binuksan ni Lia ang talaarawan. Ang puso niya ay kumakabog habang binabasa ang mga unang pahina. Ang mga ito ay puno ng saya at pagmamahalang kwento ng pag-iibigan nila ni Daniel, ang kanilang kasal, ang kagalakan, nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Ngunit habang lumilipat ang mga petsa, unti-unting nagbabago ang tono. Ang saya ay napalitan ng pag-aalala, pagkatapos ay ng takot. At isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, Catherine. Octubre Finn, naging kakaiba ang ikinikilos ni Catherine nitong mga nakaraang araw. Ang sabi niya, matalik ko siyang kaibigan,
Pero bakit parang may anino sa kanyang mga mata tuwing nakikita niya kaming masaya ni Daniel? Sinabi niya sa akin ngayon na baka hindi ko kayanin ang buhay bilang isang Devilla. Isang biro lang daw, pero may lamig sa kanyang boses. Nobyembre 28. Sinubukan na naman niyang lasunin ang isip ni Daniel laban sa akin. Sinabi niya raw kay Daniel na baka may postpartum depression ako at hindi ko dapat alagaang mag-isa si Nico. Alam kong hindi totoo yon. Mahal na mahal ko ang anak ko. Ano ang binabalak niya? Habang binabasa ni Leah ang mga salita, isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang mga taktika, ang mga paninirang puri, ang pagpapanggap na kaibigan, ito ang mismong mga bagay na ginagawa sa kanya ni Catherine ngayon. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa bawat pahina ay mas nagiging madilim. Enero 9. Nag-away kami ngayon. Sinabi ko sa kanya na lumayo na siya sa pamilya ko. Tumawa lang siya. Isang tawang nakakakilabot. Sinabi niya, hindi mo alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin para sa bagay na dapat ay sa akin. Natatakot ako, hindi para sa sarili ko, kundi para kay Nico. Pebrero 4, may sinabi siyang hindi ko makakalimutan. Kung hindi ka aalis sa buhay ni Daniel, sisiguraduhin kong mawawala ka ng tuluyan. Alam kong hindi ito isang biro. May masamang mangyayari. Pakiramdam ko may ginawa siya sa preno ng kotse ko. Napansin kong medyo maluwag kanina. Nag-aalala lang ba ako? Nang sobra. O ito na ba ang simula ng katapusan? Iyon ang huling entry. Nabitawan ni Leah ang talaarawan na para siyang napaso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Ang aksidente ni Joanna. Hindi yun aksidente. Ito ay pagpatay. At ang babaeng gumawa niyon ay natutulog lang ilang silid ang layo mula sa kanya. Ang babaeng iyon ay malapit nang maging bagong ina ng batang pinangakuan niyang proprotektahan. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagkapit ni Catherine sa kapangyarihan, ang desperasyon niyang mapaalis si Leah, ang galit niya nang tawagin ni Nico si Leah na inay. Nakikita ni Catherine kay Leah ang isang multo mula sa nakaraan isang hadlang sa kanyang mga plano. Napatingin si Leah sa bintana, sa madilim at maulang gabi. Hindi na lang ito tungkol sa pananatili sa trabaho. Hindi na lang ito tungkol sa pagtupad sa isang pangako. Ito ay tungkol sa hustisya. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na siya ang hamak na katulong na si Mia ay maaaring ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan. Ang tanging taong makakapagbigay linaw sa pagkamatay ni Joanna. Ngunit ang katotohanang hawak niya ngayon ay hindi lang isang susi sa hustisya. Ito rin ay isang target. Isang target na naglalagay ng kanyang buhay sa pinakamalaking panganib na hinarap niya mula noong tumakas siya sa sarili niyang nakaraan. Lumipas ang ilang araw, ngunit para kay Leah ang bawat sandali ay puno ng bigat ng lihim na kanyang natuklasan. Ang talaarawan ni Joanna ay nakatago sa ilalim ng kanyang kutsyon isang bomba na naghihintay ng tamang oras upang sumabog. Mas naging maingat siya. Mas tahimik ang kanyang mga mata, ay laging alerto. Pinagmamasdan ng bawat galaw ni Catherine na may bagong pag-unawa sa kasamaang kayang gawin nito. Alam ni Catherine na may nagbago. Ramdam niya ang pag-iwas ni Leah ang paraan ng pagtingin nito na may halong takot at paghuhusga. At ito ang nagtulak sa kanya na bilisan ang kanyang plano. Hindi na niya kayang maghintay. Kailangan niyang alisin ang anino ni Leah sa mansyon bago pa man ito makahanap ng paraan upang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang maliit na pagtitipon. Nag-imbita si Catherine ng ilan sa kanyang mga maimpluwensyang kaibigan para sa isang hapunan. Ito raw ay para ipakilala ang sarili bilang ang bagong ginang ng tahanan. Si Daniel, na laging abala, ay walang nagawa, kundi pumayag. Ang gabi ay napuno ng pekeng tawanan at mga papuring walang katotohanan. Si Catherine ay nasa kanyang elemento, suot ang isang itim na bestida, na kumikinang ang kanyang bawat galaw ay kalkulado. Si Leah kasama ang ibang mga katulong ay abala sa pagsisilbi, gumagalaw sa gilid ng mga pag-uusap, isang anino,
sa gitna ng karangyaan. Catherine Hija, napakaganda ng bahay na ito. Bagay na bagay sa'yo. Puri ng isang matabang ginang na may suot na malalaking alahas. Salamat, tita, sagot ni Catherine na may matamis ng ngiti. Sinusubukan ko lang na ibalik ang saya at buhay dito, lalo na para sa aking siniko. Sa isang sulok narinig ni Leah ang mga salitang iyon at naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang kabalintunaan ay halos nakakabaliw. Habang ang gabi ay lumalalim, nagpaalam si Catherine sa kanyang mga bisita at sinabing may kukunin lang siya sa itaas. Ngunit hindi siya umakyat sa sarili niyang silid. Sa halip dahan-dahan siyang pumasok sa master's bedroom, ang silid na dating kina Daniel at Joanna. Ang silid ay halos hindi nagagalaw, pinananatili ni Daniel bilang isang uri ng dambana. Binuksan ni Catherine ang isang drawer sa tabi ng kama. Mula roon kinuha niya ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng dim na ilaw, isang Patek Philippe na relo. Ito ay hindi isang ordinaryong relo. Ito ang huling regalo ni Daniel kay Joanna bago ito mamatay, isang simbolo ng kanilang pagmamahalan at ang nag-iisang personal na gamit ni Joanna na pinanatili ni Daniel sa labas ng mga kahon. Bumaba si Catherine, ang relo ay mahigpit na hawak sa kanyang palad. Mia, tawag niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Magdala ka ng inumin sa silid ko. Walang kamalay-malay sumunod si Leah. Nang makarating siya sa silid ni Catherine, nakita niya itong nakatayo malapit sa bintana. Ilagay mo lang dyan, sabi ni Catherine, hindi man lang siya tinitingnan. Nang tumalikod si Leah para umalis, iyon ang sandaling isinagawa ni Catherine ang kanyang plano. Mabilis at tahimik, isinilid niya ang relo sa bulsa ng apron ni Leah. Bumalik si Leah sa ibaba, nagpatuloy sa kanyang gawain, hindi alam. Nadala-dala niya ang ebidensya ng isang krimen na hindi niya ginawa. Ilang minuto pa, isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas, isang sigaw na idinisenyo para makuha ang atensyon ng lahat. Nawawala ni Nakaw. Bumaba si Catherine na tumatakbo, ang kanyang muka ay nababalot ng pagkukunwaring gulat at pag-aalala. Ang relo ni Joanna nawawala sa drawer niya. Nagkagulo ang lahat. Si Daniel na nasa kanyang opisina ay lumabas. Ang mga kaibigan ni Catherine ay nagbulungan. Sino ang huling pumasok sa silid na yon? Tanong ni Catherine, ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Leah. Ikaw ang huling pumasok doon. Inutusan kitang linisin ang ilang alikabok kanina. Isang kasinungalingan, ngunit sa gitna ng gulo, sino ang makakaalala? Hindi po totoo yan. Tanggi ni Leah, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Nagsisimula na niyang makita ang bitag. Huwag ka nang magkaila. Sigaw ni Catherine. Hindi na siya naghintay ng anumang paliwanag. Sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan, sa harap ni Doña Consuelo at sa harap ni Daniel, nakadarating lang mabilis na lumapit si Catherine kay Leah. Sa isang malakas at nakakainsultong galaw, sinampal niya si Leah. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, mas malakas pa sa sigaw ni Catherine. Napahawak si Leah sa kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ang init ng sampal ay gumapang sa kanyang mukha, kasabay ng kahihiyan. Magnanakaw. Matapos kitang bigyan ng trabaho dito, ito ang isusukli mo sa amin. Walang tigil na sigaw ni Catherine. Halughugin siya. Sigurado akong nasa kanya iyan. Bago pa man makakilos si Leah, siya at ang dalawang yaya na kasapakat ni Catherine ay mabilis na kinapkapan siya. At doon, mula sa bulsa ng kanyang apron, nilabas ni Catherine ang mamahaling relo. Itinaas niya ito para makita ng lahat ang mga diamante sa relo ay kumikinang na parang mga luhang kristal. Ano ang masasabi mo ngayon? Ang katahimikan na sumunod ay mas masahol pa sa sampal. Lahat ng mga mata ay kay Leah puno ng paghuhusga at pagkasuklam. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Doña Consuelo, ang kasiyahan sa mukha ng mga kaibigan ni Catherine, at ang pinakamasakit sa lahat, ang ekspresyon
sa mukha ni Daniel. Hindi ito galit. Ito ay isang malalim, nakamamatay na pagkadismaya. Isang pagtingin na nagsasabing, pinagkatiwalaan kita at sinira mo iyon. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ipaliwanag mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Ipaliwanag mo kung paano napunta sa iyo ang relo ng asawa ko. Naramdaman ni Leah na ang sahig ay bumubukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na perpektong isinagawa para sirain siya? Hindi ko po alam. Nauutal niyang sabi. Ang kanyang mga luha ay nagsimula nang bumagsak. Hindi ko po ninakaw yan. Ipinapangako ko. Isang sinungaling at isang magnanakaw. Bulong ni Catherine, sapat na para marinig ng lahat. Ang mga salita ni Daniel na sumunod ay tila isang hatol ng kamatayan para sa lahat ng pag-asa ni Leah. Umakyat ka sa silid mo, Mia. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Ang bawat salita ni Daniel ay parang isang suntok sa sikmura ni Leah. Umalis ka sa pamamahay ko. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit habang ang mundo sa paligid niya ay tila bumagal. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga bisita, ang mapanagumpay na ngisi ni Catherine, ang bigat ng pagkadismaya mula sa lalaking nagsimula niyang pagkatiwalaan. Daniel, anak, baka dapat nating pag-usapan ito ng mahinahon. Sinubukan ni Doña Consuelo na mamagitan ng kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakikita niya ang desperasyon sa mga mata ni Leah, isang uri ng kawalan ng pag-asa na hindi kayang pekein. Si Manang Remedios, ang matandang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya, ay lumapit din. Sir Daniel, patawarin na niyo po ang pakikialam ko, pero kilala ko po ang batang yan. Sa 3 buwan niya rito, wala po akong nakitang masama. Hindi po siya magnanakaw. Ngunit si Daniel na nasaktan sa ideya na ang isang bagay na napakahalaga sa alaala ng kanyang asawa ay nilapastangan ay hindi nakinig. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang bato, ang kanyang puso ay sarado. Tapos na ang usapan, mariin niyang sabi. Tumingin siya kay Leah, ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Binibigyan kita ng 1 oras. Walang nagawa si Leah kundi tumango, ang kanyang lalamunan ay barado sa mga luhang hindi niya mailaw. Habang siya ay tumatalikod upang umakyat sa hagdanan, isang figura ang humarang sa kanya. Si Catherine. Siguraduhin mong wala kang ibang dadalhin, kundi ang mga basahan mo. Bulong nito sapat lang para marinig niya. At huwag ka nang magtangkang bumalik. Dito nagtatapos ang pagpapanggap mo. Bawat hakbang ni Leah paakyat sa hagdanan ay parang 1 milya ang layo. Ang bawat baitang ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Nabigo siyang protektahan si Nico. Nabigo siyang tuparin ang kanyang pangako kay Joanna. At nabigo siyang protektahan ang kanyang sarili. Pagdating niya sa kanyang silid, napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa galit o takot, kundi dahil sa isang malalim na pakiramdam ng pagkatalo. Paano siya lalaban sa isang halimaw na napakagaling magplano? Sinimulan niyang iligpit ang kanyang iilang gamit. Ang 2 pares ng damit, ang kanyang lumang sapatos, at ang medalyon ng kanyang ama. Habang inilalagay niya ang talaarawan ni Joanna, sa kanyang bag isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Maari niyang ibigay ito kay Daniel, ngunit maniniwala kaya siya? O iisipin lang nitong isa na namang kasinungalingan, isang desperadong hakbang mula sa isang napatunayang magnanakaw? Habang siya ay nag-iisip, isang katok ang narinig sa kanyang pinto. Mia, ako ito, si Manang Remedios, sabi ng isang mahinang boses. Binuksan ni Leah ang pinto. Ang matanda ay may dalang 1 baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Hija, uminom ka muna. Alam kong hindi mo ginawa iyon. Niyakap ni Leah ang matanda at doon na bumuhos ang kanyang iyak. Manang, sinetap po nila ako. Wala po akong kinuha.
Alam ko, sabi ng matanda, habang hinahaplos ang kanyang likod. Sa ibaba ang mga bisita ay nagsimula ng magpaalam ang kanilang mga bulungan ay parang mga bubuyog na nagiiwan ng kamandag. Si Catherine naman ay abala sa pag-arte bilang isang biktima habang si Daniel ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa madilim na hardin, ang isip ay lumilipad. Magandang gabi sa lahat. Isang bagong boses ang pumuno sa silid. Si James ang abogado at matalik na kaibigan ni Daniel ay kararating lang. Hindi niya alam ang tungkol sa hapunan, ngunit may dala siyang mga dokumento para kay Daniel. Agad niyang napansin ang mabigat na tensyon sa hangin. Anong nangyari dito? Bakit parang may dumaang buhawi? Tanong niya. Ikinuwento ni Catherine ang nangyari. Bawat salita ay puno ng drama at pag-aakusa. Ngunit si James, isang taong sanay sa pagkilatis ng mga kasinungalingan, ay hindi basta naniwala. May mali sa kwento. Masyadong perpekto, masyadong maginhawa. Nasaan ang katulong ngayon? Tanong niya. Pinapalayas na ni Daniel. Sagot ni Catherine na may ngiti ng tagumpay. Umiling si James. Lumapit siya kay Daniel. Daniel, sigurado ka ba rito? Hindi mo man lang ba siya bibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili niya? Para saan pa, James, nahuli na siya? Nakita namin ang relo sa bulsa niya. Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay pagod. At yun na yun. Kaso sarado na. Giit ni James, hindi ganyan ang pag-iisip ng isang negosyante. Hindi ganyan ang pag-iisip mo. Isipin mong mabuti. Masyadong madali. Masyadong malinis. Ang mga salita ni James ay tila isang sinag ng liwanag sa madilim na isipan ni Daniel. Masyadong malinis. Iyon nga. Si Catherine, na laging nagrereklamo, ay biglang naging biktima sa isang perpektong sitwasyon. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Daniel. May isang bagay na nakalimutan ninyong lahat, sabi ni James, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumingin siya sa kisame, ang mga mata sa dingding. Noon lang naalala ni Daniel ang mga CCTV camera. Pagkatapos ng aksidente ni Joanna, nagpakabit siya ng isang sopistikadong security system sa buong mansyon, kabilang ang mga pasilyo, sala at mga pasukan. Isang bagay na hindi gaanong pinansin ni Catherine dahil mas abala siya sa pagpaplano ng kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Ang mukha ni Catherine ay biglang namutla. Mga kamera, hindi ko alam na mayroon sa mga pasilyo. Well, mayroon, sabi ni James. Tumingin siya kay Daniel. Kung gusto mo talagang malaman ang katotohanan, tingnan natin ang mga recording. Tingnan natin kung sino talaga ang pumasok sa silid ni Joanna. At tingnan natin kung paano aksidenteng napunta ang relo sa bulsa ng katulong mo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ngiti ni Catherine ay ganap nang nawala. Napalitan ng isang ekspresyon ng purong takot. Sinubukan niyang magsalita. Hindi na kailangan yan. Nahanap na natin ang relo. Ngunit huli na ang lahat. Ang duda ay naitanim na sa isipan ni Daniel. Tumingin siya kay Catherine, pagkatapos ay kay James. Sa opisina. Utos niya. Ngayon din. Sa opisina, ang malaking monitor sa dingding ay nagpapakita ng mga kuha mula sa iba't ibang kamera. Si James ang nag-ooperate sa system. Naroon si Daniel, si Doña Consuelo, at si Catherine na hindi mapakali sa kanyang upuan. Ipinatawag din nila si Leah at Manang Remedios. Okay, simulan natin sa oras bago ang pagkawala ng relo. Sabi ni James, ipinakita sa screen ang pasilyo sa ikalawang palapag. Mabilis na pinatakbo ni James ang recording. Nakita nila si Catherine na naglalakad papunta sa master's bedroom. Pumasok ito. Iyan sinabi ko sa inyo. Kukunin ko lang sana ang aking pamaypay, palusot ni Catherine. Tingnan natin, sabi ni James. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Catherine sa silid. Pero hindi siya bumaba agad. Sa halip lumingon-lingon siya sa pasilyo, tinitiyak na walang nakatingin. At pagkatapos, malinaw na nakita sa kamera, lumakad siya papunta sa silid ni Leah na nasa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura na malamang ay hindi nakalak. Sumilip siya sa loob at mabilis na pumasok. Wala pang isang minuto lumabas siya, isinara ang pinto
Nang walang ingay at saka bumaba na, tila walang nangyari. Ang katahimikan sa opisina ay nakakabingi. Ano? Ano ang ginagawa mo sa silid ni Mia? Tanong ni Daniel, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Ano? Tiningnan ko lang kung maayos ang pagkalinis niya. Nauutal na sagot ni Catherine. Oo, iyon nga. Tiningnan ko kung nagtatrabaho siya ng maayos. Isang kasinungalingan. Sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. I-rewind mo, James, utos ni Daniel. Gusto kong makita ang pagbaba niya. In-rewind ni James ang video. Ipinakita nito ang pagbaba ni Catherine sa hagdanan. At pagkatapos ay ang eksena sa sala kung saan inutusan niya si Leah na magdala ng inumin sa kanyang silid. At pagkatapos ang pinakamatinding ebidensya, ipinakita sa kamera sa pasilyo sa itaas ang pag-akyat ni Leah dala ang tray. Pumasok siya sa silid ni Catherine at habang siya ay nakatalikod para ilagay ang inumin sa mesa, malinaw na nakita sa anggulo ng kamera mula sa pintong bahagyang nakaawang ang mabilis na pagkilos ng kamay ni Catherine. Ang pagsilid ng kumikinang na relo sa bulsa ng apron ni Leah. Ang lahat sa silid ay napasinghap. Nanginig ang buong katawan ni Catherine. Hindi totoo yan, edited yan. Pakanan niyo yan lahat. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang ebidensya ay malinaw at hindi mapagkakaila. Tumingin si Daniel kay Catherine. Ang pagkadismaya sa kanyang mga mata kanina ay wala na. Ang naroon ngayon ay isang bagay na mas malala, isang malamig kumukulong galit na nakalaan para sa isang taong nagtaksil sa kanya sa pinakamasahol na paraan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang taas at presensya ay tila pumuno sa buong silid. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay kontrolado, ngunit bawat salita ay parang isang matalim na yelo. Umalis ka sa pamamahay ko. Daniel, pakinggan mo ako. Sinabi kong umalis ka. Pag-uulit niya, mas may diin. Kunin mo ang mga basura mo at huwag ka nang magpapakita sa akin sa anak ko o sa bahay na ito. Mula ngayon, tapos na tayo. Tumingin si Catherine kay Leah, ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. Ikaw may kasalanan ka nito. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang na si Daniel. Umalis ka. Ngayon din. Ang pag-alis ni Catherine ay hindi tahimik. Ito ay isang maingay na pagwawakas, puno ng mga sigaw at pagbabanta. Habang kinakaladkad siya palabas ng dalawang security guard na ipinatawag ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakatitig kay Leah. Hindi pa tayo tapos magnanakaw na ahas. Malalaman ko rin kung sino ka talaga. Sisirain kita. Nang maisara ang malaking pinto ng mansyon, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lahat. Tila ang buong bahay ay nakahinga ng maluwag na, para bang isang masamang espiritu ang kalalabas lang. Naiwan sa sala sina Daniel, Doña Consuelo, James Manang Remedios, at si Leah na nakatayo pa rin sa isang sulok nanginginig at hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa bingit ng pagiging palaboy ngayon ay napatunayan siyang inosente. Ang unang lumapit sa kanya ay si Daniel. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na hiya at pagsisisi. Huminto siya sa harap ni Leah at sa unang pagkakataon, tinitigan siya nito hindi bilang isang amo sa kanyang katulong, kundi bilang isang taong nakagawa ng malaking pagkakamali. Leah, sabi niya sa wakas, ay ginamit ang tunay niyang pangalan na nagpagulat dito. O Mia, hindi ko alam kung ano ang itatawag sa'yo, pero patawarin mo ako. Ang mga salita ay tila mahirap para sa kanya, nabigkasin ngunit taos-puso. Hindi kita dapat hinusgahan, hindi kita dapat pinagdudahan, dapat ay nakinig ako sa aking ina at sa sarili kong kutob. Umiling si Leah. Naiintindihan ko po, sir. Ang ebidensya po. Hindi, putol ni Daniel. Walang dahilan para sa ginawa ko. Nakita ko ang kabutihan mo sa anak ko, pero hinayaan kong bulagin ako ng galit at ng mga kasinungalingan ni Catherine. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Salamat. Salamat sa pananatili mong matatag.
Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pasasalamat at pagsisisi, naramdaman ni Leah na ito na ang tamang panahon. Wala nang dahilan para magtago. Ang panganib na dala ni Catherine ay pansamantalang nawala at ang mga taong nasa harap niya ngayon ay nagpakita ng tiwala sa kanya. Kailangan niyang suklian iyon ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Mayroon po akong dapat sabihin sa inyo. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa ninakaw na relo. Nagkatinginan sina Daniel, Doña Consuelo at James. Dinala sila ni Leah sa opisina kung saan mas pribado. Doon nanginginig ang mga kamay. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang dalawang bagay, ang medalyon ng kanyang ama at ang talaarawan ni Joanna. Ang pangalan ko po ay hindi Mia simula niya. Iyon po ang pangalan sa peking ID na gamit ko. Ang totoo ko pong pangalan ay Leah Fuentes. Si James na laging may alam sa mundo ng negosyo ay nanlaki ang mga mata. Fuentes kasing tunog ng Fuentes Medical Group. Tumango si Leah. Ako po ang nawawalang anak ni Ricardo Fuentes. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang pangalang Fuentes ay kasing kapangyarihan ng Divilla sa kanilang mundo. Bakit, Kit? Bakit ka nagtatago? Bakit ka nagtatrabaho bilang katulong? Tanong ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. At doon ikinuwento ni Leah ang lahat. Ang kanyang nakaraan. Ang nakatakda niyang kasal kay Zion, isang lalaking sa una, ay mukhang perpekto, ngunit sa huli ay nagpakitang isang marahas at mapangkontrol na halimaw. Ikinuwento niya ang mga pananakit, ang mga pagbabanta, at ang gabi ng kanyang pagtakas para iligtas ang sarili. Habang nagsasalita siya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng 3 taong pagtatago. Si Daniel ay nakikinig sa bawat salita, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid, ang kanyang panga ay naninigas sa galit, hindi para kay Leah, kundi para sa lalaking nanakit sa kanya. At kaya ako napunta rito. Pagpapatuloy ni Leah, ang kanyang boses ay nanginginig. Binuksan niya ang talaarawan ni Joanna at inilapag ito sa mesa. Dahil bago pa man ako magtrabaho dito, nakilala ko na si Ma'am Joanna. Ang pagkabigla sa mukha ni Daniel at Doña Consuelo ay hindi masukat. Ikinuwento ni Leah ang kanyang panahon bilang tagalinis sa ospital. Kung paano niya narinig ang pag-iyak ni Joanna isang gabi. Ang kanilang mga pag-uusap, ang pagkakaibigang nabuo sa gitna ng sakit at takot. Ikinuwento niya kung paano sinabi ni Joanna sa kanya ang tungkol sa aksidente at ang kanyang malalim na hinala kay Catherine. Sinabi niya sa akin na natatakot siya. Sabi ni Leah, ang kanyang boses ay basag na. Natatakot siya na babalikan siya ni Catherine na may gagawin itong mas masama. Binuklat ni Leah ang huling pahina ng talaarawan at itinuro ang mga huling salita ni Joanna. Binasa ito ni Daniel ng malakas, ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salita. May ginawa siya sa preno ng kotse ko. Napaupo si Daniel na parabang nawalan ng lakas. Ang teoryang matagal na niyang itinatanggi, ang katotohanang ayaw niyang harapin, ay ngayon nasa harap niya nakasulat sa sariling sulat kamay ng kanyang yumaong asawa. Kaya pala, bulong ni Doña Consuelo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kaya pala laging balisa si Joanna bago siya mawala. May isa pa po. Sabi ni Leah, kinuha niya mula sa isang maliit na sobre ang isang kupas na litrato. Isang litratong kinuha ng isang nurse sa ospital. Nakaupo si Leah sa tabi ng kama ni Joanna. Pareho silang nakangiti sa kabila ng sitwasyon. Inabot niya ito kay Daniel. Kinuha ni Daniel ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang imahe ng kanyang asawa. Palagi siyang nagkukwento tungkol sa isang anghel sa ospital. Sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Isang tagalinis daw na naging kaibigan niya na nakinig sa lahat ng kanyang takot. Isang taong pinagkatiwalaan niya ng husto. Tumingin siya kay Leah, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong emosyon, isang halo ng pasasalamat, paghanga, at isang bagay na mas malalim. Kaya pala kinilala ka ni Nico. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa alaala.
Tumango si Leah. Bago po siya umalis ng ospital, ipinakita niya sa akin ang mga litrato ni Nico. At bago po ako umalis, may ibinilin siya sa akin. Isang pangako. Huminga ng malalim si Leah, inaalala ang mga huling salita ng kaibigan. Leah, sabi niya, kung may mangyaring masama sa akin, kung manalo si Catherine, mangako ka sa akin. Pangako mong babantayan mo ang anak ko. Hanapin mo siya. Huwag mong hayaang lumaki siya sa kamay ng isang demonyo. Ang silid ay napuno ng tunog ng mga hikbi mula kay Doña Consuelo at maging sa matatag na si Daniel. At yun po ang dahilan kung bakit ako narito. Pagtatapos ni Leah, nang mabalitaan ko ang nangyari sa kanya at nang makita ko ang anunsyo na kailangan ninyo ng katulong, alam kong kailangan kong tuparin ang pangako ko. Kahit na mapanganib, kahit na kailangan kong magtago sa likod ng ibang pangalan. Tumayo si Daniel. Lumakad siya, hindi papunta sa mesa, kundi direkta kay Leah. Walang salitang namutawi sa kanya. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Niyakap niya si Leah. Isang yakap na puno ng pasasalamat. Isang yakap na humihingi ng tawad. Isang yakap na nagpapahiwatig ng proteksyon. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Bulong niya sa buhok ni Leah. Inilagay mo sa panganib ang sarili mo para sa amin. Para sa pangako mo sa asawa ko. Para sa anak ko. Nang maghiwalay sila, hinawakan niya ang mga balikat ni Leah at tinitigan ito sa mata. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Ang problema mo, problema ko na rin. Ang panganib na dala ni Zion, haharapin natin ng magkasama. At si Catherine, sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang ginawa niya kay Joanna. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Leah ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. At ang simula ng isang bagay na mas malakas pa sa takot. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng De Villa ay tila isang panaginip kumpara sa mga buwan ng tensyon at takot. Sa pag-alis ni Catherine, ang mabigat at nakakasakal na hangin ay napalitan ng isang magaan na kapayapaan. Ang mga katulong ay mas nakangiti, si Doña Consuelo ay mas madalas na nasa hardin, at si Daniel ay nagsimulang umuwi ng mas maaga. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakita kay Nico dahil wala nang nagbabawal malaya na siyang nakakalapit kay Leah. Ang kanilang lihim na ugnayan ay naging bukas na pagmamahalan sa harap ng lahat. Si Leah na ang nag-aalaga sa kanya sa umaga, nagpapakain sa tanghali, at nagpapatulog sa gabi. Ang dalawang yaya ay tinanggal na ni Daniel at si Leah na ang opisyal na tagapag-alaga ng bata. Isang hapon, habang naglalaro sila ng bola, sa malawak na damuhan, isang malakas na tawa ang narinig mula kay Nico. Ito ay hindi isang maliit na hagikik. Ito ay isang tunay malakas na halakhak. Natigilan si Leah at napatingin sa bata, na para bang isang himala ang kanyang nasaksihan. Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa ikalawang palapag, nakita ni Daniel ang lahat. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa mga papeles na puno ng numero at pinanood ang eksena sa hardin. Ang kanyang anak, na halos isang taon niyang nakitang walang buhay, ay tumatawa. At ang babaeng nagpatawa sa kanya ay si Leah. Sa sandaling iyon, isang malinaw na katotohanan ang tumama kay Daniel. Ang pera, ang mga gusali, ang negosyo, lahat ng iyon ay walang kwenta kumpara sa tunog na iyon. Ang halakhak ng kanyang anak. Simula noon nagsimula siyang sumali. Sa una ito ay mga simpleng bagay. Sasabayan niya sila sa hardin ng ilang minuto. Magtatanong tungkol sa araw ni Nico. Ngunit unti-unti ang mga minutong yon ay naging oras. Isang gabi natagpuan niya ang sarili na nakaupo sa sahig ng silid laruan. Kasama sina Leah at Nico, sinusubukang buuin ang isang tore ng mga bloke. Hindi itay, sabi ni Nico, gamit ang isang bagong salitang natutunan nito. Dito yung pula. Ngumiti si Daniel. Okay, boss. Habang naglalaro sila, nagtama ang mga mata nila ni Leah sa ibabaw ng ulo ni Nico. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata.
At sa sandaling iyon, naramdaman ni Daniel ang isang bagay na kumurot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Hindi ito ang pamilyar na sakit ng pagkawala, kundi ang hindi pamilyar na kaba ng isang bagong simula. Isang gabi matapos mapatulog si Nico, nagkasabay sila ni Leah sa pasilyo. "Salamat, Leah," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay mahina sa katahimikan ng gabi. "Para po saan, sir?" "Sa lahat. Sa pagbabalik ng ngiti ng anak ko. Sa pagbabalik ng buhay sa bahay na ito." Lumapit siya ng kaunti. "At wag mo na akong tawaging sir. Daniel na lang." Tumango si Leah, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. "Sige po, Daniel." May gusto pa sanang sabihin si Daniel. Gusto niyang sabihin kung gaano siya humahanga sa kanyang katatagan. Gusto niyang sabihin na kapag nakikita niya ito, nakikita niya ang pag-asa. Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Sa halip ang kanyang kamay ay umabot at marahang hinaplos ang isang hibla ng buhok na naligaw sa mukha ni Leah. Ang simpleng paghipo na yon ay nagpadala ng kuryente sa kanilang dalawa. Nagkatitigan sila at sa maikling sandaling iyon ang mundo ay tila nawala. Tanging sila na lang dalawa. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay isang ilusyon lamang. Sa labas ng mga pader ng mansyon ang mga anino ay gumagalaw. Sa isang marangyang kondo sa Maynila, basag ang isang bote ng mamahaling alak sa sahig. Si Catherine ay naglalakad pabalik-balik na parang isang hayop sa loob ng kulungan. Ang pagkakatanggal sa kanya mula sa mansyon ay hindi lang isang pagkatalo. Ito ay isang lubos na kahihiyan. Ang kanyang mga kaibigan ay pinag-uusapan siya. Ang kanyang mga plano ay gumuho. Hindi maaring magtapos ng ganito. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi ako papayag na manalo ang katulong na yon. Alam niyang kailangan niya ng armas. Isang armas na mas malakas kaysa sa paninirang puri. Kailangan niyang malaman kung sino talaga si Mia. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. "Kailangan ko ng serbisyo mo," sabi niya sa malamig na boses. "May isang babae. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Walang ititirang bato na hindi babaliktarin. At handa akong magbayad ng kahit magkano." Ang pribadong investigador na tinawagan niya ay ang pinakamahusay at pinakawalang awa sa larangan. At sa loob lamang ng 48 oras, nakuha ni Catherine ang tawag na hinihintay niya. "May nalaman na ako, Ma'am Catherine," sabi ng boses sa kabilang linya. Ang pangalang Mia Santos ay peke, walang record, ngunit nang halongkatin ko ang mga nawawalang tao mula sa mayayamang pamilya, 3 taon na ang nakalipas. May isang pangalan na tumugma sa description. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Sino Leah Fuentes, ang nag-iisang anak at tagapagmana ni Ricardo Fuentes, at may isa pang impormasyon. Dagdag ng investigador. May isang taong nag-aalok ng napakalaking pabuya para sa anumang impormasyon tungkol sa kanya. Isang lalaking nagngangalang Zion. Isang malademonyong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Catherine. Yon. Ang pangalan ay pamilyar. Ang marahas na anak ng isa sa mga kasosyo sa negosyo ng kanyang ama. "Ibigay mo sa akin ang numero ni Zion," utos niya. Ilang minuto lang, hawak na niya ang susi sa kanyang paghihiganti. Hindi niya kailangang personal na saktan si Leah. Hahayaan niyang gawin iyon ng nakaraan nito. Dinayal niya ang numero. "Sino to?" Isang aroganteng boses ang sumagot. "Zion," sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot-pukyutan na may lason. "Hindi mo ako kilala, pero meron akong isang bagay na matagal mo nang hinahanap." Sa mansyon ng De Villa, masayang naghahanda para sa hapunan si Leah. Nagluluto siya ng paboritong pagkain ni Nico. Si Daniel ay nasa tabi niya sinusubukang tumulong, ngunit mas madalas na nakakagulo lang. Ang kanilang tawanan ay pumupuno sa kusina. Sa gitna ng masayang sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Daniel. Isang tawag mula kay James. "Hello James, napatawag ka," sabi ni Daniel habang naghihiwa ng sibuyas. Ngunit ang boses ni James sa kabilang linya ay hindi pangkaraniwan.
Ito ay apurado at puno ng pag-aalala. Daniel, kailangan mong makinig ng mabuti. Itigil mo ang ginagawa mo. Napatigil si Daniel. Anong problema? Si Catherine. May ginawa siyang napakadelikado. Sabi ni James, mayroon akong contact sa loob ng isang security agency. Nalaman niyang nag-hire si Catherine ng PI para imbestigahan si Leah at nalaman na niya ang lahat. Nabitawan ni Daniel ang kutsilyo. Tumingin siya kay Leah na nakangiting naghahalo ng niluluto. Walang kamalay-malay. Daniel, nariyan ka pa ba? Oo. Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay biglang naging malamig. Ano pa? Mas malala pa yung sabi ni James. Ibinigay niya ang impormasyon kay Zion. At ayon sa aking contact si Zion ay papunta na dyan. Ngayon din. Ang huling mga salita ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Daniel. Papunta na dyan. Ang halimaw mula sa nakaraan ni Leah ay nasa daan na. Ang kapayapaan na kanilang natikman ay isang ilusyon lamang, isang katahimikan, bago ang pinakamalakas na bagyo. Leah. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay seryoso. Napalingon si Leah, ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Daniel. Bakit, may problema ba? Hindi pa man nakakasagot si Daniel, isang malakas at tuloy-tuloy na tunog ng doorbell ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang tunog na hindi naghihintay, kundi naguutos. Ang panganib ay wala na sa daan. Ito ay nasa kanilang pintuan na. Ang tunog ng doorbell ay hindi tumigil. Ito ay paulit-ulit agresibo at nagpapahiwatig ng kawalan ng pasensya, isang tunog na tila sinasabing, alam kong nariyan ka. Buksan mo ito. Sa isang iglap, ang masayang amoy ng niluluto sa kusina ay napalitan ng mabigat na amoy ng panganib. Napatingin si Leah sa direksyon ng pinto. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang katawan ay nanigas. Kilala niya ang tunog na yon. Hindi ang mismong doorbell, kundi ang paraan ng pagpindot. Iyon ang paraan ni Zion. Isang pagpapakita ng kapangyarihan na nagsasabing hindi siya aalis hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Sa sino yan? Tanong ni Leah, kahit na ang kanyang puso ay sumisigaw na ng sagot. Tinitigan siya ni Daniel, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Manatili ka sa likod ko, mariin niyang sabi. Ibinaba niya ang telepono matapos magpaalam kay James na nangakong tatawag ng backup. Lumakad siya papunta sa intercom system. Sa tabi ng pinto, ang kanyang bawat galaw ay kalmado ngunit puno ng tensyon. Pinindot niya ang video button. Sa maliit na screen, isang imahe ang lumitaw na nagpakilabot kay Leah. Nakatayo sa labas ng kanilang malaking gate, si Zion. Mas tumikas siya sa loob ng 3 taon, nakasuot ng isang mamahaling suit na nagpapatingkad sa kanyang matipunong katawan. Ngunit ang kanyang nangiti, ang nangiting iyon, na minsan ay nagpakilig kay Leah ngayon, ay mukhang isang maskara na nagtatago sa isang halimaw. Ang kanyang mga mata, kahit sa maliit na screen, ay tila nanunuot, naghahanap. Daniel, dalhin mo si Nico sa itaas sa silid ni Inay. Utos ni Daniel. Sa isa sa mga bagong yaya, ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng anumang takot. Huwag kayong lalabas anuman ang mangyari. Daniel, anong gagawin mo? Nag-aalalang tanong ni Leah, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Huwag mo siyang haharapin. Mapanganib siya. Humarap sa kanya si Daniel. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Leah. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag, nagbibigay ng lakas. Leah, pakinggan mo ako. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagtakbo. Ito ang bahay ko. At ang sino mang nasa loob nito, lalo na ikaw, ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Hindi siya makakapasok at hindi kanya makukuha. Bago pa man makasagot si Leah, hinalikan siya ni Daniel sa noo, isang halik na puno ng pangako. Pagkatapos tumalikod siya at lumakad papunta sa pinto. Binuksan niya ito. Ang hangin ng gabi mula sa Tagaytay ay pumasok, malamig at presko, ngunit hindi nito napawi ang init ng tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Magandang gabi. Bati ni Zion, ang kanyang nangiti ay lumawak.
Naghahanap ako ng isang tao. Isang babaeng nagngangalang Leah. Sabi ng impormante ko dito siya nagtatago. Nagkakamali ka ng impormante. Sagot ni Daniel, ang kanyang katawan ay nakaharang sa daanan. Walang Leah dito. Tumawa si Zion, isang tawang walang kagalakan. Huwag na tayong maglokohan, Divilla. Alam kong nariyan siya at nandito ako para sunduin ang aking fiancé. Wala kang fiancé dito, mariing sabi ni Daniel. Ang kasunduang yon ay natapos 3 taon na ang nakalipas sa sandaling pinili niyang tumakas mula sayo. Ang ngiti ni Zion ay nagsimulang maglaho. Tumakas hindi. Nagkaroon lang siya ng wedding jitters. Medyo emosyonal ang mga babae, alam mo na. Pero oras na para umuwi. Ang kanyang ama ay naghihintay. Huwag mong gamitin ang kanyang ama laban sa kanya. Babala ni Daniel. Bakit natatakot ka bang malaman niyang mas pinili niyang magtago dito? At ano? Maging laruan mo kaysa bumalik sa kanyang pamilya. Ang mapanuyang sabi ni Zion. Sa likod ni Daniel, narinig ni Leah ang bawat salita. Bawat isa ay parang isang sampal. Gusto niyang sumigaw, sabihing kasinungalingan ang lahat. Ngunit pinigilan siya ng takot. Wala kang alam sa kanya. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta. Umalis ka na sa aking pamamahay bago pa kita kaladkarin palabas. Doon na tuluyang nawala ang pagkukunwari ni Zion. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng galit. Humakbang siya, pasulong sinusubukang itulak si Daniel. Sino ka para sabihin sa akin, yan, isa ka lang byudo na pinagsamantalahan ang isang babaeng litong-lito? Karapatan ko siya, akin siya. Hindi isang bagay si Leah na pag-aarian. Sagot ni Daniel, hindi natinag sa pagtulak. At hindi mo na siya masasaktan pang Talaga, hamon ni Zion. Sumigaw siya papasok ng bahay. Leah, mahal. Lumabas ka na riyan. Tama na ang laro, umuwi na tayo. Ang pagtawag na yon, ang paggamit niya ng salitang mahal, ay ang huling gatilyo. Ang galit na matagal nang kinikimkim ni Daniel ay sumabog. Sa isang mabilis na galaw, sinuntok ni Daniel si Zion sa panga. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Napaurong si Zion, gulat sa biglaang pagsalakay. Ngunit ang gulat ay mabilis na napalitan ng isang mabangis na galit. Sumugod siya pabalik at ang dalawang makapangyarihang lalaki ay nagsimulang mag-away sa mismong pintuan ng mansyon. Suntukan, tulakan, mga mura at pagbabanta. Papatayin kita, Divilla. Sigaw ni Zion habang sinusubukang tamaan si Daniel. Subukan mo, sagot ni Daniel habang matagumpay na umiiwas at gumaganti ng isa pang suntok. Mula sa loob si Leah ay sumigaw sa takot. Si Manang Remedios ay tumawag sa mga security guard ng subdivision. Ang away ay marahas ngunit mabilis. Mas malaki at mas malakas si Daniel. At ang kanyang galit ay pinalakas ng kanyang pagnanais na protektahan ang nasa loob ng kanyang bahay. Sa huli na paluhod niya si Zion sa sahig, ang braso nito ay pinilipit niya sa likuran. Huwag kang magkakamaling bumalik dito. Sabi ni Daniel, ang kanyang hininga ay malalim dahil sa pagod at galit. Huwag mo na siyang tatawagan. Huwag mo na siyang iisipin. Dahil kung gagawin mo, hindi na lang suntok ang aabutin mo sa akin. Duruang dumura si Zion sa sahig na marmol. Kahit natalo ang kanyang mga mata, ay puno pa rin ng pagbabanta. Hindi pa ito tapos, akin siya, at babalikan ko ang sa akin. Sa sandaling iyon, dumating ang mga security guard. Kasunod ang sasakyan ni James. Mabilis nilang pinaghiwalay ang dalawa. Kinaladkad ng mga gwardiya si Zion palabas ng gate. Bago siya tuluyang isinakay sa kanyang kotse, isinigaw niya ang kanyang huling mga salita. Mga salitang sinadya niyang marinig ni Leah. Ang ama mo, Leah, nag-aagaw buhay na siya. At mamamatay siyang tinatawag ang pangalan ng isang anak na walang utang na loob. Nang mawala na ang sasakyan ni Zion at nang ang tanging natira na lang ay ang katahimikan, pumasok si Daniel sa loob. May sugat siya sa labi at gasgas sa pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Leah.
Nakatayo si Leah sa gitna ng sala, ang kanyang buong katawan ay nanginginig, ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Lumapit sa kanya si Daniel. Walang salitang namutawi. Sa halip niyakap niya ito, nang mahigpit isinubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Leah ang malakas na kabog ng puso ni Daniel, isang ritmo na nagpapakalma sa sarili niyang takot. Nang sa wakas ay magsalita si Daniel, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng isang emosyong hindi na niya kayang itago. Hindi ka na niya sasaktan pa, bulong niya. Hindi habang nabubuhay ako. Humarap sa kanya si Leah, ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung bakit. Bakit niya ginagawa ang lahat ng ito? At sa harap ni James, ni Doña Consuelo at ng buong sambahayan, sinabi ni Daniel ang mga salitang magbabago sa lahat. Dahil hindi siya basta-basta na sa ilalim ng aking proteksyon, sabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig kay Leah. Dahil siya ang babaeng mahal ko. Ang mga salitang siya ang babaeng mahal ko ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas malakas at mas makabuluhan kaysa sa mga sigaw at suntukan na nauna rito. Para kay Leah, ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanginginig na kaluluwa, pinapawi ang lamig ng takot na dala ni Zion. Tumingala siya kay Daniel, ang kanyang mga mata ay basang-basa sa luha, naghahanap ng kumpirmasyon. Ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi awa, kundi isang malalim at taos-pusong pag-ibig. Si Doña Consuelo ay napangiti sa gitna ng kanyang mga luha. Si James naman ay tumango na, para bang sinasabing, sa wakas inamin mo rin. Ngunit ang sandali ng pag-amin ay biglang naputol. Dumating si James na may dalang balita, ang kanyang mukha ay seryoso. Daniel, may mas mahalaga tayong problema, sabi niya. Habang papunta ako rito, tumawag ang kontak ko. May nahanap na siya. Lahat sila ay napatingin kay James. Ang mekaniko, pagpapatuloy niya. Ang mekanikong gumawa sa kotse ni Joanna bago ang dalawang aksidente. Nahanap namin siya. Noong una ayaw niyang magsalita, takot na takot. Pero nangako kami ng police protection para sa kanya at sa kanyang pamilya. At tanong ni Daniel, ang kanyang boses ay nagpipigil. Umamin siya, sabi ni James. Umamin siyang binayaran at tinakot siya ni Catherine para sirain ang preno ng kotse. 2 beses. Mayroon tayong kumpletong testimonya. May sapat na tayong ebidensya para sampahanan siya ng kasong murder. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang hinala ay naging katotohanan. Ang multo ni Joanna ay sa wakas ay makakahanap ng hustisya. Si Leah ay napahawak sa braso ni Daniel, ang kanyang puso ay nagluluksa para sa kaibigang hindi niya man lang naipagtanggol noon. Si Daniel naman ay napapikit, ang sakit ng katotohanan ay tila isang sariwang sugat. Nasaan si Catherine ngayon? Tanong ni Daniel. Papunta na rito ang mga pulis para arestuhin siya sa kanyang kondo. Sagot ni James. Tapos na ang laro niya. Ngunit tila ang tadhana ay may ibang plano para sa huling akto. Habang sila ay nag-uusap, isang ingay ang narinig mula sa labas. Hindi ito ang tunog ng sirena ng pulis. Ito ay ang malakas na pagharurot ng isang sasakyan na sinundan ng isang nakakabinging tunog ng pagbangga. Ano yon? Gulat na tanong ni Doña Consuelo. Tumingin sila sa security monitor at ang kanilang mga dugo ay tila nagyelo. Isang pamilyar na puting kotse ang nakabangga sa bakal na gate ng mansyon. Sinira ito at pumasok sa driveway. Mula sa kotse lumabas si Catherine, ngunit hindi na ito ang eleganteng at kalkuladong si Catherine na kilala nila. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay lukot, at ang kanyang makeup ay kumalat dahil sa pag-iyak o sa galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng kabaliwan na hindi pa nila nakikita dati. Diyos ko, bulong ni Leah. Tumawag sa kanya si Zion. Malamang pagkatapos ng komprontasyon, tinawagan ni Zion si Catherine. Sinisisi ito sa kanyang kabiguan at nagbanta. At ngayon si Catherine, na wala ng pagpipilian at wala nang mawawala pa, ay bumalik para sa isang huling desperadong pag-atake. Lock the doors! Sigaw ni Daniel.
James, tumawag ka sa mga pulis, sabihin mong nandito siya. Ngunit huli na. Sa kanyang galit nakita ni Catherine ang isang sliding glass door papunta sa hardin na bahagyang nakaawang. Kumuha siya ng isang malaking paso at ibinato ito sa salamin. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw. Pumasok si Catherine sa loob ng bahay na parang isang bagyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason at nakatuon sa iisang tao lamang. Ikaw. Sigaw niya, itinuturo si Leah. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Isa kang basura. Isang hamak na katulong na sumira sa lahat. Mabilis na humarang si Daniel. Itinulak si Leah sa likod niya. Catherine, tumigil ka na. Sumuko ka na sa mga pulis. Mga pulis. Tumawa si Catherine ng isang tawang nakakakilabot. Walang pulis na makakatulong sa iyo ngayon. Kung babagsak ako, isasama kita. Bakit mo ginawa yon, Catherine? Tanong ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at lungkot. Bakit mo pinatay si Joanna? Kaibigan mo siya. Kaibigan, dumura si Catherine. Isang ahas ang babaeng yon. Inagaw niya ang dapat ay sa akin. Bata pa lang kami, ako na ang dapat para kay Daniel. Ako ang nararapat sa buhay na ito. Pero dumating siya, ang isang guro na walang yaman, walang pangalan at kinuha ang lahat. Ang kanyang pag-amin ay lumalabas na parang lason mula sa kanyang bibig. Walang preno, walang pagsisisi. Plinano ko ang lahat. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang unang aksidente dapat ay babala lang iyon. Isang paraan para matakot siya at umalis. Pero ang tanga bumalik pa. Matigas ang ulo. Tumingin siya kay Daniel. Kaya kinailangan kong siguraduhin sa pangalawang pagkakataon. At nagtagumpay sana ako. Malapit na sana. Malapit nang maging akin ang lahat. Muli siyang tumingin kay Leah. Hanggang sa dumating ka. Isa pang basura na may mukha ng isang anghel. Akala mo hindi ko napansin ang mga tingin mo, ang mga ngiti mo kay Daniel, ang pag-agaw mo sa loob ng bata. Inulit mo lang ang ginawa ni Joanna. At ngayon, sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng parehong katapusan. Sa isang mabilis na galaw, may kinuha si Catherine mula sa kanyang bag. Isang maliit kumikinang na patalim. Sumigaw si Leah. Si Doña Consuelo ay napahawak sa kanyang dibdib, ngunit si Daniel ay handa. Nang sumugod si Catherine papunta kay Leah, mabilis na kumilos si Daniel. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para harangin ito. Nagpambuno sila, si Catherine ay sumisigaw at nagwawala na parang isang hayop. Ang patalim ay muntik nang tumama sa braso ni Daniel, ngunit nagawa niyang agawin ito at itapon sa malayo. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ay sa wakas ay narinig, papalapit at papalakas. Ang tunog na yon, ang tila gumising kay Catherine sa kanyang kabaliwan. Napagtanto niya ang kanyang ginawa, ang kanyang sinabi. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, sa mga pulis na pumapasok na ngayon sa bahay, at ang lahat ng tapang ay nawala, napalitan ng isang nakakaawang pagsisisi. Hindi ko sinasadya. Bulong niya habang dinadakip siya ng mga pulis. Catherine Velasco, arestado ka sa pagpatay kay Joanna Devilla at sa attempted murder, sabi ng isang pulis habang pinupusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Habang hinihila siya palabas ang kanyang mga mata, ay naghahanap ng tulong kay Daniel. Ngunit ang nakita lang niya ay isang malamig na pader ng pagkasuklam. Ang lalaking minsan niyang inibig o inakalang inibig ay ang mismong naghatid sa kanya sa kanyang katapusan. Nang mawala na ang mga pulis at ang tanging natira na lang ay ang katahimikan at ang mga basag na salamin sa sahig, gumuho si Daniel sa isang upuan. Ng kanyang adrenaline ay biglang nawala. Si Leah ay lumapit at lumuhod sa harap niya, tinitingnan ang gasgas sa kanyang braso. Nasaktan ka, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Hindi ito importante, sabi niya. Ang importante, ligtas ka. Ligtas tayong lahat. Tumingin sila sa isa't isa sa gitna ng pinsalang iniwan ng bagyo. Ang mga lihim ay nabunyag na.
ang mga demonyo ay nahuli na. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay, ang nanatiling buo at matatag, ang pangako ng isang bagong simula. Ang gabi ay sa wakas, ay nagwakas, at alam nilang lahat na paggising nila, kinaumagahan haharapin nila ang isang mundo na iba na. Isang mundong walang takot, walang kasinungalingan, at puno ng pag-asang hatid ng katotohanan. Ang araw ay sumikat sa Tagaytay na may dalang kakaibang liwanag na parabang ang kalikasan mismo ay nagdiriwang sa pagtatapos ng mahabang gabi ng kadiliman. Sa mansyon ng De Villa, ang mga basag na salamin ay nalinis na ngunit ang mga alaala ng nagdaang gabi ay mananatiling isang paalala ng unos na kanilang pinagdaanan. Ilang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Catherine Velasco ay yumanig sa alta sosyedad, ngunit para sa pamilya De Villa, ito ay ang simula ng paghilom. Si Catherine ay nanatili sa kulungan, walang piyansa, habang inihahanda ang isang kasong tiyak na magpapanatili sa kanya roon habang buhay. Si Zion naman, matapos ang investigasyon na pinangunahan ni James, ay naharap sa maraming kaso ng pananakit mula sa kanyang mga dating biktima na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ang kanyang pangalan at reputasyon ay nadungisan at ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting gumuho. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang huling bagay na kailangang harapin si Leah ang kanyang ama. Isang umaga, habang nagkakape sila ni Daniel sa hardin at pinapanood si Nico na naglalaro, inabot ni James ang isang sobre kay Leah. "Nahanap ko na siya, Leah," sabi ni James nang may malumanay ng ngiti. "Ang iyong ama, si Ricardo Fuentes, buhay siya." Nabitawan ni Leah ang kanyang tasa. "Sa sigurado ka paano?" "Nasa isang pribadong ospital siya sa Alabang. Malubha na ang kanyang cancer, Leah." Pag-amin ni James. Ngunit araw-araw ang hinahanap niya ay ikaw. Ang balitang yon ay isang halo ng saya at sakit para kay Leah. Buhay ang kanyang ama, ngunit paalis na rin. Kinahapunan nasa harap na siya ng pinto ng isang silid sa ospital. Kasama niya si Daniel, ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanya, nagbibigay ng lakas. "Paano kung galit siya sa akin?" Nanginginig na tanong ni Leah. "Hindi siya galit," sagot ni Daniel. Ang isang ama ay hindi kailanman magagalit sa isang anak na lumaban para mabuhay. Huminga ng malalim si Leah at binuksan ang pinto. Sa loob nakahiga sa kama ang isang anino ng dati niyang ama. Maputi na ang buhok, payat ang katawan, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang pagmamahal doon ay kasing init at kasing tindi pa rin ang dati. "Anak?" Bulong ni Ricardo Fuentes, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Itay," sabi ni Leah, at tumakbo siya papunta sa tabi ng kama, niyakap ang marupok na kamay ng kanyang ama. Ang muli nilang pagkikita ay puno ng mga luhang matagal nang naipon, luha ng pangungulila, ng pagsisisi at ng walang hanggang pagmamahal. Ikinuwento ni Leah ang lahat at nakinig ang kanyang ama. Paminsan-minsan ay pumipikit sa sakit, hindi dahil sa kanyang karamdaman, kundi dahil sa mga pinagdaanan ng kanyang anak. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Ricardo. "Dapat ay nakita ko kung anong klaseng halimaw si Zion. Muntik na kitang ipahamak." "Tapos na po yun, itay," sagot ni Leah. "Ang importante, magkasama na tayo ngayon." Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Leah sa tabi ng kanyang ama. Ipinakilala niya si Daniel at si Nico. Sa unang pagkikita ni na Ricardo at Nico, nginitian ng bata ang matanda at sinabing, "Lolo." Isang simpleng salita na nagdala ng huling kagalakan sa puso ng isang ama. Isang hapon, habang sila lang ni Daniel ang naroon, hinawakan ni Ricardo ang kamay nilang dalawa. "Daniel," sabi niya, "nakikita ko kung paano mo tinitingnan ang aking anak. Alagaan mo siya. Ibigay mo sa kanya ang buhay na ipinagkait sa kanya ng tadhana." "Ipinapangako ko po," taimtim na sagot ni Daniel. Hindi nagtagal, payapang pumanaw si Ricardo Fuentes, ngunit sa kanyang mga labi ay may isang ngiti dahil alam niyang ang kanyang nag-iisang anak ay nasa mabuting mga kamay na.
Isang taon makalipas, ang hardin ng mansyon ng De Villa ay napuno ng mga puting bulaklak at malumanay na tugtugin. Ito ay isang perpektong araw ng Disyembre. Hindi ito isang malaking kasalan. Ito ay isang intimate na seremonya para lamang sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Doña Consuelo ay nasa unahan punas ng punas sa kanyang mga luha ng saya. Si James, ang best man, nakangiti mula tainga hanggang tainga. At si Manang Remedios, kasama ang iba pang mga tapat na katulong, ay nanonood mula sa di kalayuan. Sa dulo ng aisle naghihintay si Daniel, suot ang isang puting barong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon. At doon naglalakad si Leah, suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay sumisikat sa kaligayahan. Sa kanyang tabi bilang ring bearer ay si Nico na nakasuot ng maliit na barong seryosong daladala, ang isang unan na may dalawang singsing. Nang magkaharap na sila, hinawakan ni Daniel ang kamay ni Leah. Mula sa isang pangako sa nakaraan, bulong niya tungo sa isang pangako para sa kinabukasan. Mahal kita, Daniel, sagot ni Leah. Mas mahal kita, aking Leah, sabi ni Daniel. Nang sila ay idineklarang mag-asawa na, at sa gitna ng palakpakan, isang maliit na boses ang narinig. Group hug! Sigaw ni Nico. Tumawa ang lahat habang tumakbo ang bata at niyakap ang mga binti ng kanyang mga magulang. Binuhat siya ni Daniel at silang tatlo ay nagyakapan sa gitna ng altar. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig, sakripisyo at mga pangakong tinupad. Sa salo-salo, habang nagsasayaw sila sa ilalim ng mga bituin, inabot ni Daniel ang isang dokumento kay Leah. Ito ay ang mga papeles ng legal na pag-aampon. Para maging opisyal na, sabi niya, para maging ina kanya sa mata ng batas, tulad ng pagiging ina mo sa kanya sa mata ng puso. Niyakap ni Leah ang kanyang asawa, ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Tumingin siya sa kalangitan. Salamat, Joanna. Bulong niya. Tinupad ko ang pangako ko, ligtas na ang anak mo, at masaya na kami. Sa isang lugar na hindi abot ng mga mata, isang kaluluwa ang nakangiti. Ang kwento ng sanggol na umiyak nang makita ang katulong ay hindi nagtapos sa iyak na yon. Nagsimula ito roon. Ito ang kwento kung paano ang isang sigaw ng pagkilala ay naging isang bulong ng pag-asa at sa huli, isang awit ng pagmamahal. Ang kwento ni Daniel, Leah at Nico, isang pamilyang pinili ng tadhana at binuo ng puso.